Hey there mga asin kuys! Sa araw na ito, mag-react tayo sa himala performance ng nag-iisang Sarah Geronimo. Ito yung himala niya sa Dubai. Okay, wala tayong makitang maayos sa sa Qatar. Pakinggan na muna natin tong sa Dubai. Alright? And shoutout ulit kay Kuis RJ natin dahil sa video niya na ito from TikTok. Tara guys. At sabay-sabay tayong makaramdam ng himala. Lakas ng hiyawan. Grabe, mga tao. Okay, comment tayo doon. So nagsihiyawan yung mga tao at the same time nagtatawanan sila kasi 'di ba yung after verse bago mag-chorus, they thought kakantayin agad ni Sarah yung first line ng chorus pero hindi dahil syempre may mga ganoon talaga yung atake muna sa awitin, especially live naman yung performance niya at hindi instrumental na naka-play lang. So maghihintay naman yan sila ng band and artist herself. So yun, nung nakapasok na Sarah with the chorus, sumabay yung mga tao, ang sarap pakinggan, ang ganda pakinggan. And towards the ending din ng chorus, hindi agad muna sinabi ni Sarah yung last line, no, isang himala. At nauna din ang mga tao, kaya nagtatawanan sila. It's the same feeling at experience ang naramdaman natin during the Araneta. Lahat I think nung mga venues na napuntahan natin. Kasi syempre yung iba naman doon ay hindi naman din napanood pa nila yung mga ibang clips. And nadadala sila eh. Hindi ko alam kay Sarah, hindi kasi malinaw lang dito kung naka in-ear siya both sides ng tenga niya. Kasi pag ganun, pero malakas ang mga tao, malakas ang boses nila, ibig sabihin. Rinig niya yan. Buti hindi siya masyadong nadala at natawa. Pero kung isa tanggal, mas lalong rinig niya. Tuloy natin. Happy Sarah. Yun, ito na yung ni Sarah. Yung damit niya. Wow! Nagulat ako doon. Wait, power din pala yung himala dito. Grabe, nagulat ako doon Kasi hindi niya yan tinataas, 'di ba? Sa mga previous Ashbo nila. Iba, swerte talaga ng Dubai. Wow.
Wow. Grabe. Pero mag-comment muna tayo dito sa damit ni Sarah. Sarah, ngayon lang kita nakita ng ganyan. So, may ganyan pala yan sa likod, no? Nice. Level up din talaga sa mga damitan ng ating popstar royalty. Ang ganda ng Himala talaga niya na version. Yun, ano lang actually, kalmado, simplified nga actually yung ano niya yung version niya May yung mga nilagay niyang bale on point dun sa kailangan ng emphasis, ganun. Tapos yung sa dulo niya, yung ginagawa niya na isang himala. Parang nagsusumamo talaga siya na kailangan ko ng himala. Parang ganun. I need some miracles now at this point of my life. Dinadala niya tayo doon. Kaya nakakatuwa. Gusto kong ulitin yung part na yun, yung chorus. Ayun, tsaka yung dynamics mga Ats and Kuis, na kahit nandun na siya sa last chorus, it's very important pa rin na talagang dinadala mo ang mga tagapakinig mo sa kwento at melody ng kanta. Yeah. Yes. Very good, Sarah. Galing. Sino sa inyo ang nakapanood na nito at naramdaman nyo rin yung pagkagulat at pagka-inspire the way she delivered yung song? Especially dun sa mga taong may pinagdadaanan. No? Yun ang ganda ng music. Na such a way na by listening to it, parang naiibsan at nakakaroon tayo ng inspiration. Kung ganun kasi, effective yung singer. Yun kasi yung role talaga nila is to make the song as an instrument for you to be inspired, for you to be comforted, yung maramdaman mo yung awitin at tamaan ka. Diba? Na-convey ni Sarah perfectly yung song na sinulat ng River Maya. Galing. Sana i-record niya, i-record niya yung Himala. Kung may gusto siyang idagdag pang twist, that's fine. Pero kung ganito, it's totally fine. Para ma-play natin every time. Kayo naman mga Ats and Kuis, anong masasabi niyo sa Himala performance ni Sarah sa Dubai? At saka anong masasabi niyo rin versus sa iba niyang performance ng Himala? Ito ba palagay niyo ang pinakamagaling niya? So let us know sa comment section. Okay? Muli maraming salamat sa panonood ng video na to. Like kayo, mag-iingat. Bye-bye!